na pinamagatan ko pong that choice that leads to glorifying God. This 2024, ano ang inyong mga choices? Dalawa lang ang pwedeng pagpilian natin. Either you choose bad choices or you choose good choices. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Kaya nga, tingnan natin yung sinasabi ng Proverbs chapter 2, verse 6 hanggang 12. Sa Proverbs chapter 2, ayan. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay. At ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Verse 12, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Tingnan ninyo, kapag tayo ay pumili doon sa landas na kung saan ito ay matuwid na landas, tiyak ang ating tatahakin ay ang landas ng kapayapaan, landas ng katwiran, at landas na kung saan ang Diyos ay nalulugod. Subalit kung pipiliin mo ang landas na kung saan ito ay dulot ng kasalanan, tiyak mamamatay ka. Mapapahamak ang iyong buhay. Kaya nga, sa pagpili natin, katulad ng paglingkod sa Diyos, this 2024, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang sino mang nais na sumunod sa akin, kapag pinili natin ang sumunod sa Diyos, tandaan natin, hindi madaling sumunod sa Diyos. Hindi madaling sumunod sa Diyos. Kapag pinili mong sumunod sa Diyos, ay merong tatlong kondisyon. May tatlong kondisyon. Una, sabi ng Mark chapter 8 verse 34, three condition of a true disciple. Ano yon? Tatlong kondisyon. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Itakwil ang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ibig sabihin, if this is our choice, sabi ko nga sa inyo, dalawa ang choices na pwede nating pagpilian. The choice that leads us to, na kung saan ito ay magdudulot sa atin ng luwalhati sa ating Panginoon, pipiliin natin ang mabuting pagpili. Pero kapag gusto mong mapahamak, ang pipiliin mo ay ang pagpili ng masama. So dito, tingnan po ninyo. Kapag pinili nating sumunod sa Panginoon, we need to distinguish kung ano yung nais ng Panginoon na dapat nating gawin. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nais sumunod sa akin. So wala kang lugi kapag pinili mong sumunod sa Panginoon.
Una, sabi doon, kinakailangang itakwil ang ating sarili. Okay? Itakwil natin ang ating sarili. Pangalawa, pasanin ang ating krus. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang krus na iniatang sa atin ng Diyos. At pangatlo, sumunod kay Kristo. Yan ang tatlong kondisyon kung ikaw ay nais mong sumunod sa ating Panginoon at maging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tingnan po ninyo, itong tatlong kondisyon na ito of being a true disciple, pag pinili mong maging totoong disipulo ni Kristo, it requires self-denial. It requires self-denial. So, pagka sinabing self-denial ay dapat nating makita sa buhay po natin na kailangan tayong magkaroon ng 5 katangian if you want to deny ourselves. Amen? Hello? Gusto ba nating itakwil yung ating sarili? Uy, tatakwil ko yung sarili ko. Pipiliin kong takwil yung sarili ko. Paano yan pagka tinakwil ko yung sarili ko? Hindi ganon. Pag sinabing itakwil ang sarili, ay pipiliin natin na kung saan magkaroon po tayo ng tinatawag na willingness of the heart to deny ourselves. Willing ka? Nakalimutan mo yung sarili mo. Pag alam mo ito'y para sa'yo, you're more than willing to deny yourself. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ano sinasabi diyan? Okay? Philippians chapter 3, verse 7 to 8. 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Di ba? Pagka pinag-usapan natin, when you choose God and material things, katulad ni Apostol Pablo, kinalimutan niya ang lahat ng bagay na ito. Tingnan niyo, sabi niya, oo, itinuring kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Pinakamahalaga ang makamtan natin si Jesus sa ating buhay. Why? Because kahit makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa lupa, kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, ikaw ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Amen? If you choose to seek God more than anything else, tingnan niyo ang sabi ni Paul, Sabi niya, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na material, lahat ng bagay na kung saan yung glory, yung katanyagan, yung kapangyarihan, lahat ng ito ay walang kabuluhan para kay Paul. Pag tinignan natin at inaral natin ang buhay ni Paul, si Paul ay isang Sanhedrin. Si Paul ay isang merong kapangyarihan. Nung panahon na siya ay hindi pa naging apostol ng ating Panginoon. At mayaman si Paul dahil doktor si Paul. Pero lahat ng yun tinalikuran ni Paul alang-alang kay Kristo. Sa bawat isa po sa atin, are you more than willing to deny yourself? Amen? Amen. Pag pinag-usapan, si Kristo. Pag sinabing willingness, ibig sabihin niya, katulad ni Paul,
He is more than willing to deny everything sa buhay niya. Amen po ba? Willingness. Kaya mahalaga na kung saan, dito po, pagka sinabing willingness, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na we grow in holiness and commitment to God. Kapag meron tayong tinatawag na willingness, ibig sabihin, we are committing ourselves and we are growing doon sa ating mga commitment sa Diyos. When we commit ourselves, tandaan po natin, ang laki ng kaibahan kapag ang isang tao ay nakakommit sa Diyos. Ibig sabihin niya, binabantayan mo palagi ang iyong sarili. Bakit? We are committed to God. Amen? But once we are not committed to God, hindi mo may kukumit ang iyong sarili, and even the life of holiness ay babagsak. Pero when we are willing to deny ourselves, dito pumapasok yung yung status natin na kung saan we are growing in holiness and commitment to God. Amen? So, ibig sabihin nito kay Paul, ito ay ipinalagay niyang walang kabuluhan. I counted it loss. So ibig sabihin, as loss. So walang halaga sa kanya ang mga bagay na kung saan material, fame, and power. So itong tatlong ito ay napakahalaga na makita po natin. Pangalawa, na kung saan yung denying, yung self-denial, na kung saan kanina sabi ko, it requires willingness. Pangalawa, overcoming the works of the flesh. Overcoming the works of the flesh. Sa Galatians chapter 5 verse 24, na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 5 verse 24, kapag tayo po ay willing to surrender ourselves, we are more than willing to overcome the works of our flesh. Amen? Pag sinabing denying ourselves, hindi mo talaga yung makalaman. So tingnan po ninyo, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Hello? Tandaan po natin, when we choose to follow Jesus, papatayin mo ang masamang hilig ng laman. Hello? Ibig sabihin yung lahat ng gawa ng laman, yung nasa ng laman. Pag ikaw ay mahilig na manood ng mga pornographies, mahilig mag-browse ng mga kung ano-ano pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo. Amen? Alam ba ninyo ang hilig ng laman? Pag sinabing hilig ng laman, tingnan natin yung Galatians chapter 5 verse 19. Yung gawa ng laman. Galatians chapter 5 verse 19. Ano yung sinasabi rito? Hindi may kakila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, katulad ng pinag-aralan natin kanina, idolatries, that Gideon strike down lahat ng mga idols ni Baal para may pakita niya na talagang he obey God. So, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi. Verse 21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, if you are willing to deny yourself, we need to overcome the works of the flesh. Amen? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin susundin ang nasa ng laman. Bagkus, manghingibabaw sa atin ang gawa ng Espiritu Santo.
Ano yung gawa ng Espiritu Santo? Tingnan po natin. Verse 22. Pag sinabing tayo po ay gumagawa sa gawa ng Espiritu Santo, ay makikita natin. Pag-ibig. Love conquers all sin. Pagka may pag-ibig ang isang tao, meron siyang Espiritu ng Diyos, lahat ng masasamang hilig ng laman ay mapagtatagumpayan niya. Pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, pagkagalit, lahat yan, pagsiselos, lahat yan, pagkainggit. Lahat ng yan ay ma-overcome ng nasa ng Espiritu Santo. So we are overcoming the works of the flesh. So pinagtatagumpayan natin yung gawa ng laman. Kaya dito makikita natin, sabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, kapag meron kanyan, when you walk doon sa leading ng Holy Spirit, if you choose to walk with the Spirit, walang batas na pwedeng lumaban sa iyo. You are in the right path. You are in the right choices. Amen? Amen. So, pipiliin mo bang sumunod sa gawa ng laman? O pipiliin mong sumunod sa gawa ng Espiritu? Kaya nga dito, when we choose to deny ourselves, to follow Christ, we need to deny ourselves. So, yung overcoming the demands of the body ay pag sinabing ito yung carnality. Yung mga taong hindi po nakakapag-overcome o napagtatagumpayan, carnal Christian. Pero kapag ikaw ay totoong disciple ni Christ, you will overcome the work of the flesh. Amen? So tandaan po natin ang gawa ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, kahalayan, kalaswaan, pagkakampi-kampi, pagsiselos, pagkainggit, yan yung mga gawa ng laman. Kaya pagka mainggitin ka, you are carnal. Okay? So, pangatlo, na kung saan makikita natin yung practice. So, practice. Pag sinabing, Christian, we deny ourselves. So makikita natin dito yung yung daily life natin na we are practicing or exercising yung pagiging Kristiyano. Amen? So gusto nyo bang Gusto nyo bang i-practice yung pagiging Kristiyano? Sa Matthew chapter 4, verse 1 and 2, yung pagbibigay sa mga mahihirap. Matthew chapter 4, verse 1 and 2. So, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. Verse 2, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. Okay? So dito, kapag sinabing practice, yung ating spirituality ay pinapractice natin. Kaya dito natin makikita yung hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. We are practicing spirituality. Okay? So, pinapractice natin yung self-discipline. Discipline. Pagka tayo po ay mga Christian, ibig sabihin yan, pinapatay natin yung gawa ng laman. Nag-ayuno si Christ dyan. 40 gabi siyang nag-ayuno. Nag-fasting siya. Ibig sabihin, pinractice ni Christ or in-exercise ni Christ yung pagiging spiritual. Kaya kapag tayo po ay mga spiritual na tao, we are practicing this. Papatayin talaga natin
yung nasa ng laman. Matthew chapter 5, verse 42. Matthew chapter 5, verse 42. Okay? 5 verse 42. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Yan. Practice. May mga nanghihiram ba sa iyo? Mamayang manghihiram ako sa inyo, lapit ako sa iyo. Tingnan ko kung nagpa-practice kayo. Joke lang. Pero the Bible tells us, if you are a true ng Panginoon, disciple of Christ, makikita sa isang disciple yung sinasabi ng bunga ng Espiritu, kabaitan. Amen po ba? Ibig sabihin kapag ka merong mga nanghihingi, huwag mong tatanggihan. Pati yung mga nanghihiram sa'yo. Ako, ang style ko kapag may nanghihiram. Pero dati sinasabi ko palagi, nung sinasabi ko to, ang daming nanghihiram. Kaya ngayon ayoko nang sabihin. Kasi nung sinasabi ko, biglang lahat nanghihiram. Hindi ko na sasabihin. Kasi biglang lalapit sa akin. Kahit nga yung, biro mo, kakikilala ko lang doon sa Balintawak, biglang sineserang ko, nakita niya, pastor ako, maya biglang uutangan ako ng pambayad niya ng utang. Maging wise din tayo pagdating sa ganitong kalagayan. Amen? Luke chapter 11, verse 41. Okay. Ipamahagi muna ninyo sa mga duka ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. So tingnan ninyo, ito po ay turo ng ating Panginoon kung paano tayo yung tinatawag na we are practicing yung pagiging generosity. Alam nyo ba na ang mga Kristiyano, ang true disciple ng ating Panginoon, generous yan. Kaya nga, meron nga isang kwento, kailan ko ba nakausap itong pastor na to? Pagka daw nakikita siya ng mga niya, dati binibigay sa kanya yung love gift. Aabutan siya ng love gift. Pero pagka naiabot sa kanya yung love gift, wala na kaagad. Ubus na. Kasi bakit? Naipamigay na niya dun sa mga Nung laging nakikita yon ng mga nagbibigay sa kanya, inaabot na sa asawa. Sabi niya, Pastor, ito po yung love gift niyo, ibibigay namin sa asawa niyo. Sabi niya, hindi na binibigay sa akin yung love gift ko. Sabi niya, yung asawa ko na ang tumatanggap. Kasi nauubos daw kaagad pagka si pastor ang tumatanggap ng love gift niya. Kasi pagkatanggap niya, marami ng pinagdadalhan. Pero alam nyo, isang katuwaan ng isang pastor, na kapag ka meron siya, talagang pinamamahagi ng pastor yung kanyang pagpapala. Amen? So we are practicing generosity because God is a generous God. Amen? Bakit natin masasabing He is a generous God? Because Jesus Christ, He gave Himself unto death at the cross. Ibinigay niya yung kanyang buhay. God the Father sent His only begotten Son para sa atin. Di ba? Tingnan nyo, para maligtas tayo. Is it God generous? Yes. He is a generous God. Kaya nga, we need to practice who God is in our life. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ay nagpa-practice ng pagiging Christianity, so true disciple, ito yung mga bagay na dapat nating maipakita. Amen? Number 4.
Discipleship requires self-denial. Number 4 is seeking God. Ang isang totoong disciple ng ating Panginoon, when we choose to follow God, amen? So we are more than willing to seek Him. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung faith, yung trusting God. When we choose to trust God, we choose to please God. And seeking Him. Seeking Him, pleasing Him, and yung sinasabi dun sa faith kanina. Di ba? We rely on Him. Ito yung faith. Kaya nga, kapag tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, ay makikita itong tinatawag na seeking God. So, hinahanap natin ang ating Panginoon. Katulad ni Gideon. Nung time na siya ay tinawag ng ating Panginoon, he chose to seek God. Hinanap niya kung talagang totoo nga na siya ay pinili ng Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, seek God. Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When we choose to seek God and His righteousness, yung paghahari ng Diyos sa atin, kapag hinanap natin yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, then we are true disciple. Laging number 1, we put God first. Sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hello? Kailangan nating may pakita na tayo po ay talagang we are seeking God more than anything else. Kaya sa buhay natin, if we choose to seek Him, talagang makikita po natin yung yung bunga nito. Kapag ang mga Kristiyano, makikita mo pag araw ng linggo, nandito sila sa loob ng simbahan. Nasa loob ng templo. Because they seek after Him. Amen? And lastly, crucify. Kapag tayo when we choose to follow Christ, so the true disciple requires self-denial, we crucify ourselves. So, pagka sinabing crucifying ourselves, tingnan po ninyo, po ang makikita po natin dito. Sa Galatians chapter 2 verse 20, ano ang sabi ni Apostol Paul? Galatians chapter 2 verse 20. Okay? Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, take note habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. So, tingnan po ninyo, hindi na ang sarili natin ang nabubuhay sa atin, kundi si Kristo na. Hindi na yung nasa ng laman, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, we practice yung spirituality. Kaya nga dito makikita natin ng kaibahan. Kapag ikaw ay talagang, when you deny yourself, ito po yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. We choose to follow Christ. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay. We choose to live for Christ. Amen? We choose to live for Christ. Kaya nga dito, ano sinabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 11? Romans chapter 6 verse 1 to 11. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos?
Hinding-hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So tingnan ninyo, tayo po ay nabautismuhan na kay Kristo Jesus at sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Gusto niyo ba yan? Yes. Dahil nga tayo ay patay na kay Kristo. Alam natin na ang dati nating pagkatao na ipako na sa krus. Amen. So kung sino tayo noon, nakapako na yan sa krus ng Kalbaryo. Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So crucifying ourselves at the cross of Jesus Christ, hindi na muling makapanaig pa ang kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay namatay nang kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Verse 11, karapat kaya dapat din tayo ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo, we are crucified at the cross of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dito, katulad nga ng sinasabi, our choices indeed affect the course of our life. They can bring either death or life. So sa pagpili natin, the wrong choices and the right choices, the good choices and the bad choices, it really affects our life. Amen? Kaya nga, kung tayo ay pipili ng nais natin na pagpili, katulad ng verse 35 ng Mark chapter 8, dito makikita natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. 35, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mamawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin. Take note, kapag tayo ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, alang-alang sa Kanya at sa Kanyang magandang balita, ay magkakamit ng buhay. So ibig sabihin, it leads to glorifying God. When we choose the right choices, it leads to glorifying God sa buhay natin. 1 Corinthians 10:30. 10:31 or 30. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? 10:31. Yan po. If you want to glorify God, choose to serve our God. Kaya nga, dito, sa pagwawakas, at nais kong sabihin sa atin ito, conclusion, if you choose to follow Jesus Christ, we are willing to sacrifice our time. Pakinggan niyo po maigi. If you choose to follow Jesus Christ, we are willing to sacrifice our time, energy, rights, position, reputation, privilege, comfort,
and even our very life for the sake of Christ, then you are the true disciple of Christ to the glory of God. Ulitin ko po ulit. If you choose to follow Christ, we are willing to sacrifice our time, energy, rights, position, reputation, privilege, comfort, and even our very life for the sake of Christ, then you are the true disciple of Christ to the glory of God. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, right now, anong pipiliin mo? Piliin mo bang sumunod kay Christ o piliin mong lumayo kay Kristo? Tandaan natin, when we choose to follow God, sabi ng Mark chapter 8 verse 35, ang sino mang magbigay ng buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakaroon ng buhay. Sa kanyang salita. Pero kapag tayo ay hindi nagbigay ng buhay kay Kristo, tayo po ay mawawalan. Amen? Kaya sa oras pong ito, when we choose this 2024, piliin natin kung ano yung tamang pagpili. Kaya nga sa buhay natin, God gave us the wisdom. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para piliin natin kung ano yung tama. Alam niyo po ba na kapag ka pinili mong maglingkod sa Diyos, tandaan po natin, hindi ka lugi. Sapagkat ang taong pinili niya ang Diyos, siya yung taong marami, kumpleto sa lahat ng bagay. Kaya nga ako, I choose to serve the Lord. Mas pinili kong sumunod sa Panginoon. So, ano sa inyo ngayon? Dalawa lang. Choose the right choices or the wrong choices. Choose the bad choices or choose the good choices. So the good choices is to choose Jesus Christ in our life.